Aquarius, tignan natin kung kamusta or ano ba ang mensahe sa'yo ngayong December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pwede nyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para po sa mas kumpletong mensahe, or pwedeng dun kayo sa ibang sign ninyo maka-resonate. Tingnan natin. Okay, your energy. Energy po, spirit guide ni Aquarius. We have the Fool. Okay. So, you're happy, no? You will be happy ngayong ano na to. Ngayong week na ito. Masaya po yung energy mo dito. Pwedeng nag-explore ka ng mga bagay. Alam mo yung out of curiosity. Ayan po. So, yung iba sa inyo, wala kayong katakot-takot. Pwede rin kasi na inspired kayo ngayong week. Check natin pagdating naman sa mga ganap. Ano ba yung mga pwedeng maganap sa life mo? Ano po yung pwedeng maganap sa life ni Aquarius? Meron tayo ditong Caprice. We have passion. Ayan, parang susumpungin kayo dito talaga, no? Ng, you know, na mga gusto ninyong gawin. Yung parang wala talaga kayong pake. Parang sabihin natin, pag kunwari hinihiling mo ka, ano yun? Kasipagan. Di ba yung ganun? Tamaan mo naman ako, yan. Tatamaan ka po dito ng, ayan, pagiging curious. Parang biglang nasumpungan na lang ba? Ganyan, na ikaw ay hindi natatakot sa mga bagay-bagay. Let's see. We have chance. Okay, so ito kasi makikita mo yung week na to as a chance, no? Para meron kang baguhin, meron kang i-let go sa life mo, meron kang i-transform. Ayan po, chance mo na ito. Okay. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Madami kang opportunities talaga na makikita ngayong ano na to, ngayong week, at pwedeng i-grab mo talaga siya, Aquarius. Check pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, pasensya na po kayo at nandiyan na naman ang pusang si Demi. Bine-bless niya daw kayo. Ay, naglilinis siya ng kanyang paa. Tingnan natin. Pagdating naman po sa trabaho, spirit guide, kamusta po si Aquarius? We have justice. Meron dito, pwedeng ngayon pa lang kayo pipirma ng kontrata. For some of you, mabibigyan na kayo dito ng, yung ano yan, pwedeng magiging regular na yung iba sa inyo. We have Two of Wands. Kaya lang nakikita ko dito, no, dito sa trabaho na to, parang marami kang mga co-workers na nagbabalak silang umalis. Ganyan. Pwedeng nagbabalak tong umalis na ano ha, na parang trip lang ba? I mean, pupunta sila lang ng ibang bansa, ganyan, or ng ibang lugar. Parang nagpaplano, may mga nagpaplano dito. Meron naman po dito, pwedeng nag-aayos na sila ng mga papers talaga nila para magtrabaho sa abroad. Kaya po, ayan o, Aquarius, malaki yung chance mo dito na ikaw po ay ma-promote, na irregular ka dito. Dahil may mga co-workers ka na aalis. Diba? Sabi ko kasi may mga chance ka dito, may mga opportunities talaga na para sa'yo. Diba? Hindi lang yan dahil, ay, no choice na sila. No choice na yung company kaya irregular ako. Hindi. Timing talaga. Timing. Your timing na yan is perfect para sa'yo ngayong week. Tignan natin. Pagdating po sa kaperahan naman. Sa kaperahan naman, we have Seven of Wands. Meron tayo ditong Page of Pentacles. Medyo naghihigpit kayo sa pera, or meron kayo, or yung iba kasi sa inyo, di ba, kumikita naman kayo ng sarili ninyong pera. So, parang walang makakapigil pala sa'yo kung meron ka mang gustong bilhin ngayon. Ayan po. So, baka kasi may mga sales, di ba? So, yung iba po sa inyo, ayun, wala. Kahit anong pigil nila sa'yo, bibilhin mo pa rin yung bagay na yan. Bakit? Kasi pinaghirapan mo naman yung pera na yon, and feeling mo deserve mo talaga yon, yung bibilhin mo kung ano man yun. Meron naman dito, kuripot. Ayan. Nagkukuripot naman yung iba sa inyo.
Kasi pwedeng nag-iipon po kayo. At yung iba naman sa inyo kasi, hindi pa ganun kalaki yung inyong kita. Kaya hindi rin kayo nagiging magastos in a way. Check natin, pagdating naman sa business. Sa business, we have Judgment. We have Two of Swords. Meron kayo ditong decision eh. Eight of Cups. Meron pala dito, iiwan nyo na yung business nyo. Or magpapahinga lang muna kayo. May sakit ba yung iba sa inyo? Or meron kayo mas importante na gagawin? For some of you, sabihin natin, yes, you have your business. Pero pwedeng yung gagawin ninyo, yung parang ipagpapalit nyo dito sa business ninyo for 2 days, 2 weeks, or 2 months is pwede po na mas malaki yung kikitain ninyo. So, ayun, pwedeng magsasara kayo ng business ngayong week na to. Oo. At meron kayong ibang ipopursue na makaka-ano din naman po kayo, no? May mabe-benefit din naman kayo. May kikitain din naman kayo. Pero meron din ako nakikita kasi dito, pwedeng nalulugi na yung business niyo and feeling niyo ito na yung perfect time. Ito na talaga yung tamang oras para isara yung business. So, pag-isipan nyo rin po yan. Ayan nga, sabi nga, pag-isipan nyo mabuti. Kasi at crossroads pa kayo. Nagdadalawang isip pa kayo. Sa family naman, we have King of Wands. Queen of Pentacles. Five of Wands. Parang meron dito sa family members nagpapagalingan. Baka, ano ba yan? Meron kasi dito, nagpapagalingan, nagpapayabangan. Yun yung nakikita ko dito sa family Aquarius. Parang kunwari, ito yung halagang ilalabas ng isa. Merong maglalabas na mas malaki pa. Yung tipong ganon. Siguro kasi iba sa inyo, pwedeng mga professional na kayo dito pagdating sa, sa larangan po ng mga tinatahak ninyo. Kunwari, kayo ng mga kapatid mo, ganyan, mga pinsan mo. So, pwedeng mga successful kasi yung iba sa inyo. Siguro kung makikita ng ibang tao, parang, ay, nagyayabangan lang naman yung mga to. Pero kasi, meron nga dito ayaw magpatalo. Ayan po. So, baka kasi gusto niyang man-treat, ganon. Very competitive yung mga kasamahan mo dito sa bahay. Very competitive yung family members or relatives mo. Parang ayaw nilang magpatalo, ganyan. Siguro parang nahihiya sila pag sinabing libre, ililibre sila, ganon. Basta, hindi ko ma-explain. Basta ganon yung nakikita ko dito, na energy sa family mo. Sa friends naman, kamusta? Six of Swords. Five of Cups. Meron ka ditong kaibigan na nagsisisi siya na nilayuan ka niya. Oo, hanggang ngayon, nalulungkot pa rin yan. Meron tayo ditong Six of Cups. King of Cups pala. Dinidibdib pa rin itong kaibigan mo yung ginawa niya sa'yo. Ganun. Or meron dito masama yung loob sa'yo. Nagagalit yung taong to kasi pwedeng may pinuntahan ka, may pinurso ka na hindi mo sinabi sa kanya. Parang ang clingy nitong friend mo na to, ha. Aquarius. Pero ayun, parang, ewan ko, nagsiselos, naiinggit yung kaibigan na to. Sa love life mo naman, kamusta? Kamusta naman po ang love life ni Aquarius? Okay. So, matatag naman po, ang pinapakitang relationships mo dito. Ang pinapakitang love relationships mo. Masaya naman po yung inyong pagsasama. Ayan, kasi we have Queen of Pentacles and we have Ace of Cups. Fulfilled naman po kayo pagdating sa inyong love life. Tingnan natin. Check natin. Tsaka iniingatan nyo rin kasi, na masaktan nyo yung isa't isa. Pagdating sa health, we have Three of Pentacles. Pagdating sa health, ayan, parang may wino-workout kayo. Baka nagwo-workout nga yung iba sa inyo. Baka need nyo na talagang mag-diet, ganyan. Need nyo mag-lose weight, ha. Hindi para lang magpa-sexy, kung hindi because of your health. Some of you naman, you need to gain weight naman. So, depende kasi yan sa sitwasyon ninyo. Ito, parang may nagpapa-check up dito. Kailangan nyo talaga yung help ng professional. Tingnan naman natin, pagdating naman sa iyong, ayan, sa iyong spiritual gifts.
spiritual retreat host. Sabi dito, you're being called to explore hosting spiritual events or retreats to promote clarity and complete renewal. So, ayun, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng kayo yung mag-host ng retreat, ano na to, spiritual retreat. For some of you naman, pwede po na a-attend lang kayo. Precognition. You're being called to explore the prediction of future events, no matter if it's a few seconds or years into the future. So, some of you, pwedeng sa panaginip yan eh. Sa panaginip niyo yan. Or siguro habang nagme-meditate kayo, tsaka nyo nakikita. For some of you naman, kahit gising kayo, nakikita nyo po yung future. Yun lang. Siguro medyo nahihirapan kayo kasi yung mga tao sa paligid mo is magkaiba yung paniniwala ninyo. Di sila naniniwala sa mga ganyan. Yung iba din sa inyo, pwedeng nakakakita kayo ng mga malapit ng matsugi. Ganon. Yun yung nakikita nyo. Now, which is hindi nyo naman pwedeng sabihin. Kasi baka masisi pa kayo. Totoo talaga yun ha, kaya medyo mag-iingat din kayo kasi baka masisi pa kayo kung nakita nyo yung isang tao na mawawala na, tapos sinabi nyo sa kamag-anak, tapos nangyari nga. Yun. Kasi iba-iba talaga tayo ng mga mindset eh. Iba-iba rin tayo ng paniniwala, kaya medyo mag-iingat lang kayo sa part na yun. Ayun, kaya yung iba siguro sa inyo, kailangan nyo tong spiritual retreat. Yun, meron kayong mga makikilala na katulad po ninyo. No? Nakatulad nyo ng pinaniniwalaan, ng katulad ninyo ng gifts. Check natin Aquarius. We have beyond illusions. Go beyond illusions to confront the true self and the world. Okay. So, ayan po. Meron ka ditong kailangang labanan na pwedeng paniniwala mo rin naman, Aquarius. No? Baka po may mga pinaniniwalaan kayo dito na alam mo yung kakaiba talaga siya at ano ba? Hindi ko ma-explain. Oo. Sabihin na lang natin pagdating na lang sa mga goals mo, ano? Para mas madali pang example yun eh. Na pag meron po kayong gustong i-pursue, diba? Or may mga dreams kayo, may mga goals kayo. Okay, be realistic na lamang po dun sa inyo pong mga gagawin hakbang. Tapos, ayun din pala, katulad sa gifts ninyo, 'di ba sabi ko, hindi naman lahat maniniwala. So, dapat alam nyo din yung limits ninyo pagdating sa mga sinasabi po ninyo towards other people. Sabihin natin, kung into spirituality nga kayo, ayan, meron na kayong mga spiritual gifts na nade-discover. Hindi porket kaibigan mo yung isang tao, pero alam mo na hindi siya naniniwala sa mga ganyan, huwag mo na lang ikikwento sa kanya. Kasi baka magkasakitan lang kayo. Oo, baka may masabi siya sa'yo, may masasabi siya against you, na hindi mo magugustuhan. Ayan, kaya, ayan, gising-gising din tayo, 'di ba? Maging realistic din tayo. Maging realistic din tayo sa mga approach natin sa life or sa mga tao. Yan lamang po, maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.